dating kakampi ni Dunyor, eto na, may bagong ibinulgar tungkol sa umanong katiwalian sa Administrasyong Marcos. At yung tungkol sa flood control project, yung kontraktor na Diskaya, nako, yun din daw ang kontraktor sa Ilocos Norte. Dapat imbestigahan yung Ilocos Norte, hindi sa Davao City. O eto, panoorin natin si Manong Chavit sa panibagong ibinulgar niya sa umanong katiwalian ng Administrasyong Marcos. Dating kakampi. Eto, panoorin natin ang video. Gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano inyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag. Dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot na tayo pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Bagalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ang kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Oo. Matindi yun ah. O Senador Ping Lacson, yung bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. O baka naman, andyan na si Diskaya sa harapan nyo. Bakit itong Ilocos Norte ay hindi nyo imbestigahan? Yan din pala yung kontraktor dyan. Galing kay Manong Chavit yan. Ito pala yung sinasabi na panibagong ibinulgar ni Chavit Singson. Bakit yung iba dyan sasabihin, imbestigahan yung Davao City? Yung Ilocos Norte si Diskaya, ang kontraktor din pala, di umano dyan. Para naman malaman kung substandard ba yung proyekto dyan, magkano ba yung proyekto dyan, sino ba yung kausap nilang politiko dyan. Kaya tama lang din ang sigaw ng iba dyan na hindi lang si Romualdez, hindi lang si Saldico, mga congressman, ang dapat imbestigahan. Dapat itong si Dunyor din sa lugar niya para malaman ng taong bayan kung malinis ba ang naging proyekto nila doon. Kung wala bang ghost project at kung sino yung politiko na nakakausap nila doon. Kung meron, si Dunyor, nilaglag na. O ayon dito kay Salahuddin Power, 100% kailangan lang talaga bumaba sila. Sobrang abuso din ng kapangyarihan. Sabi nila yan. Sabi ni Cristina Ciquente, tama, tunay na pinaikot lang tayo pagdating sa kaduduluhan yan. Wala nang mapaparusahan. Kasi ngayon, nag-iba yung yung takbo ng investigasyon sa flood control. Paikot-ikot na lang, puro na lang kontraktor, DPWH. Okay na sana yung kay Senator Marcoleta, umakyat na. DPWH, kontraktor. Tapos may nabanggit ng congressman. Tapos si Martin Romualdez na. Si Saldico na. Tuloy-tuloy yun kung sino yung binulgar. Kung nagsisinungaling man yung kontraktor, problema na nila yon. Lalo silang mapapahama kung nagsisinungaling sila. Kasi yung mga pangalan na nabanggit, pwedeng kasuhan sila. Kahit papano, may mga taong
pwedeng imbestigahan. Pero hindi pa naman guilty ang mga yan, yung mga nabanggit na pangalan. Hindi pa naman napapatunayan. At least may mga taong pwedeng tingnan kung totoo o hindi. Kasi kung nabanggit ng Diskaya yung tao na yun at hindi naman totoo, ay lahat ng mga binanggit ng Diskaya ay kasinungalingan. Hindi na paniniwalaan. Eh ngayon, wala eh. Yun ang napansin ng karamihan eh. Paikot-ikot na lang yung mga katanungan. Ewan kung may mananagot pa dyan. Sabi ni Archie Pilago, imposible namang walang alam yung si BBM. Ano ba siya dati? Di ba congressman din siya dati sa Pilipinas? Eh kahit nga ordinaryong mga tao alam na yung kalakaran ng mga project na yan sa DPWH at congressman. Eh siya parang ngayon lang pinanganak Oo, lagi na lang walang alam. Di ba malaki naman ang confidential fund yan? Buti pa si BP Sara nauuna, di ba? May mga iniblabas siyang sinasabi niya nakaraan, hawak ng budget at kung ano pa. Eh itong si Junior, mas malaki ang confidential fund niya. Tapos siya pa yung walang alam. Iba na. O kunwari lang ba? Sabi ni Tina Pomaseno, tama, paikot-ikot na lang sa Senado, puro na lang imbestiga. Ipakulong na yung mga kurakot na yan. Ayun nga lang, may mapapakulong talaga dyan. May mapapakulong sila dyan para mabawasan yung galit ng taong bayan. Pero, politiko, meron kaya? Yan ang ating abangan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.